Nasabugan ng granada ang isang bus terminal sa Laurel, Batangas. 9 na nakaparadang minibus ang napinsala. Walang napaulat na nasawi o nasaktan. Iniimbestigahan pa kung sino naghagis ng granada at kung ano ang motibo. Magandang hapon po. Hindi raw makapangisda ang mga kababayan natin sa mayamang bahagi ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Tinataboy at ginigipit daw kasi sila ng China Coast Guard. At kung makalusot man, pakiramdam nila ay para raw silang magnanakaw sa sariling bakuran. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sagana sa mga isda at yamang dagat ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at nasa puso din ito ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Sa mga nagdaang taon, ilang beses nang nagka-standoff dito ang mga barko ng Pilipinas at China. Noong 2016, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na common fishing ground ang Bajo de Masinloc, pero hindi ito kinikilala ng China na bantay sarado roon. Kwento ng lider ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales, kung dati malaya silang pumapalaot at nangingisda roon kasama ang mga Chino, Taiwanese at Vietnamese. Ngayon, tinataboy sila ng China Coast Guard. May mga carrier po silang barko na nakaharang doon sa bukana ng shoal. May nakakapasok pong mga maliliit nating bangka doon sa lugar ay parang magnanakaw kami na pumapasok doon. At pagka high tide, doon lang kami nakakapasok para pa nating ninanakaw yung sariling yaman natin. Kinumpirma rin ito ng AFP. Nakaharang na yung mga maritime militia at saka yung mga Coast Guard vessel ng China. Doon parang iniinsulto na tayo sa kanilang ginagawa na alam naman nila na wala namang basihan yung kanilang claim ng territory. Naunang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkasundo ang Pilipinas at China at malaya raw tayong makakapangisda sa West Philippine Sea. Pakiusap ng mga taga-Masinloc sa Pangulo, huwag maniwala sa naratibo ng China. Hindi natin alam kung anong gagawin nila sa mga mangisda natin. Kasi habang tinataboy kami, nakaambang yung mga baril ng mga Chinese Coast Guard. Tapos yung barko nila, nakaabang din yung water cannon nila. Sabi naman ni Senate Special Committee on Maritime Zones Chair Francis Tolentino, hindi papayagan ng pamahalaan na tayo ang maging proxy na kaaway ng China sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Hindi lang naman US ang kaalyado natin dito Kaalyado natin ng Japan, banggit ko na rin kanina, kaalyado natin ng Australia, kaalyado natin ng UK, kaalyado natin ng Euro, lumantad na ang India. Isinusulong sa Senado ang panukalang Maritime Zones Act na layong isabatas ang mga katubigang sakop ng ating teritoryo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Itinumba pero buhay pa ang isang lalaking dinukot at pinagbabaril sa Antipolo City. At pinutukan yan ni Jonathan Andal. Ito ang pagdukot ng 3 kalalakihan sa isang lalaki sa Antipolo, Rizal. Nasa likod pa ang mga kamay ng biktima. Isinakay siya sa isang puting SUV pero makalipas ang 1 oras, natagpuan na siyang nakahandusay, duguan, may tama ng bala at may gapos pa sa sitio Kabading sa Barangay San Jose. Pero himalang nakabangon ito. Akala namin talaga is mamamatay na yung tao. May 4 na tama sa may panga at isang daplis sa kanyang ulunan sa may bandang noo. He was kidnapped and supposed to be summarily executed. Kaso lang very strong yung will ng tao. He survived. He crawled to his life hanggang sa ma-recover siya ng isang tricycle driver at naihatid nga sa hospital. Sa ospital, binanggit niya ang pangalan ng bumaril sa kanya. Nabanggit niya po talaga yung pangalang Jack. Ito ay nag-uugat sa illegal na transaksyon. Yun ay parang paniningil sa kanya. Naplakahan ng SUV. Paalerto ito ng PNP sa Land Transportation Office. Magbabantay naman daw ang mga pulis sa ospital para sa seguridad ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pansin nyo ba ang tila maulap o mausok sa ilang lugar sa Metro Manila? Hindi po yan fog, sabi ng Pag-asa. Ang paliwanag nila at kung anong dapat gawin, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Tila balot ng ulap kagabi ang Pasig City. Gayon din ang EDSA kaninang umaga. At Antipolo na overlooking ang Metro Manila. Pero may mga nababahalang ang hamog na iyan, delikado. Parang may fog. Tapos hindi naman polluted area.
Medyo talaga, ingat talaga. Kasi hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari. Smog nga ba iyan o fog na may halong smoke o usok? Ayon sa Pag-asa, haze daw ang nakikitang tila usok sa Metro Manila at ilang lugar sa Central Luzon at Calabarzon kamakailan. Yung ating hangin is mas mainit po sa ibabaw kumpara sa nasa ilalim. Kasi yung ating hangin dapat habang tumataas tayo sa atmosphere, mas lumalamig, di ba? Parang sa mga bundok, mas malamig, sa malapit sa surface, mainit, kabaliktaran. Malamig sa ilalim, mainit sa itaas. Base naman sa obserbasyon ng Pag-asa sa kanilang mga estasyon sa Central Luzon at Calabarzon, wala na raw silang nakitang haze ngayong araw. Karaniwang tumatagal ng ilang araw ang haze. Payo ng Pag-asa, kapag may haze, dapat magsuot ng mask. Lalo na kapag meron tayong mga respiratory problems, lagi tayong mag-mask at saka iwasan muna lumabas ng bahay. Doon sa mga walang respiratory problems, just maging observant lang tayo and make sure na may dala tayong mask in case. Para naman makabawas sa air pollution, inilunsad kanina umaga sa Makati City ang programang maging car-free ang Ayala Avenue sa 4 na linggo ng Setyembre mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Imbes na mga sasakyan, naglagi sa Ayala Avenue ang mga siklista, for parents at nag-exercise. Sa mga nakatira naman malapit sa Taal Lake na may fog o volcanic fog, bunsod ng Bulkang Taal. Pinapayuhan din sila ng Health Department na mag-face mask. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Naglabas ng pahayag si dating Pangulo at ngayon House Deputy Speaker Gloria Arroyo tungkol sa kumakalat na larawan niya kasama si dating Vice President Leni Robredo. Ayon kay Congresswoman Arroyo, nakasama niya sa isang social dinner si Robredo at ang ilan sa kanilang mutual friends sa Bicol. Ayon kay Arroyo, pinag-usapan nila ang politika sa rehiyon. Kinumpirma rin yan ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa GMA Integrated News. Malabang Lanao del Sur, inirekomendang isailalim sa COMELEC control. Kasunod ito ng pamamaril doon noong August 31 sa gitna ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. 2 sospek ang sumuko at naharap sa mga reklamo. 71 kandidato naman inisyuhan ng show cause order ng COMELEC dahil sa umano'y election offenses gaya ng premature campaigning. 3 araw ang ibinigay sa kanila para magpaliwanag. Sa October 18 to 28 ang campaign period para sa barangay at SK elections na nakatakda sa October 30. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Hinarang ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 1 ang isang Pinay na gumamit umano ng peking passport na nabili raw niya sa TikTok. Papunta raw sana ang babae sa Cyprus pero napansin ng mga immigration officer na hindi magkakatugma ang ipinakita nitong Belgian passport at arrival stamps. Sabi ng Bureau of Immigration, inamin kalaunan ng babae na Pinay siya at dating OFW pero na-deport dahil sa kawalan ng working visa. May nakita raw siyang TikTok video na nag-aalok ng European passports na kanya namang kinagat. 700,000 piso raw ang ibinayad niya para sa mga peking dokumento. Pinangakuan pa umano siya ng trabaho bilang caregiver sa Greece. Tinurn over ang babae sa Interagency Council Against Trafficking na siya magsasabi kung biktima ba siya ng trafficking o hindi. Nag-iimbestiga ang NBI para passport. Director Dingdong Dantes is back. Nagbalik sa Director's Chair si Kapuso Primetime King para sa mga huling araw ng top-rating primetime series na Royal Blood. Share ni Dong, marami raw kaabang-abang na twists, kabilang ang pag-crossover ni Jillian Ward as Doc Annalyn Santos ng Abot Kamay na Pangarap. Abangan daw ang mga nakakagulat na revelations na kahit mga cast nga raw sa pinali pa sa September 22, malalaman. Hirap pala yun. Kasi ako yung director, ako rin yung artista. Pero hindi, dahil sa pagmamahal ko sa show, mahal na mahal ko yung lahat gagawin ko para sa show na to. Huwag palampasin. Sanggol natagpuan sa bakanting lote sa Palawan. At paglayag ng barda para sa maging sino ka man na bukas na. Walang patid ang pagtuto dito sa 24 Oras Weekend.